Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi kailanman namatay. Mga kwentong ipinasa mula sa matatanda hanggang sa bagong henerasyon. Mga nilalang na hindi mo gustong makasalubong sa gitna ng gabi. Mga matang nakamasid sa dilim. Mga yabag na walang may-ari. At mga sigaw na hindi mo gustong marinig. Ngayong gabi, aalamin natin ang top 5 na klase ng mga aswang na pinapaniwalaan at kinakatakutan sa Pilipinas. Handa ka na ba? Bago natin simulan ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating video. Top 5. Sigbin. Sa unang tingin, maaaring isipin mong isa lamang itong kakaibang hayop. Pero ayon sa alamat, ang sigbin ay isang nilalang na naglalakad ng patras at kayang tumalon ng sobrang layo. Sinasabing lumalabas ito tuwing gabi upang manghuli ng biktima. May mga kwento rin na ginagamit daw ito ng mga mangkukulam upang magdala ng malas o sakit. Ang mas nakakatakot, ayon sa ilan, kaya nitong maging invisible sa dilim. Kaya kung makarinig ka raw ng kakaibang tunog sa bubong o likod ng bahay, baka hindi iyon ordinaryong hayop. Top 4. Kapre. Isa sa pinakamalalaking nilalang sa alamat ng Pilipinas, ang kapre. Isa itong higanting maitim na nilalang na madalas nakatira sa malalaking puno gaya ng balete. Madalas daw itong makita na naninigarilyo habang nakaupo sa sanga. Pero wag kang magkakamali, hindi raw lahat ng kapre ay nananakit. May ilan daw na mapaglaro lamang. Ngunit kapag nagalit ito, maaari ka raw nitong iligaw sa kagubatan hanggang hindi mo na matatagpuan ang iyong daan pauwi. May mga tao rin nagsasabing nakakita sila ng pulang mga mata sa gitna ng dilim habang may naamoy nakakaibang usok ng tabako. Top 3. Tiyanak. Isipin mo, naglalakad ka sa madilim na lugar at bigla kang makakarinig ng iyak ng sanggol. Siyempre matatakot ka, pero maawa ka rin. Pero ayon sa alamat, maaaring hindi yung totoong bata. At tiyanak ay isang aswang na nagpapanggap na sanggol upang maakit ang mga tao. Kapag nilapitan mo ito, bigla itong magbabago sa isang mabangis na halimaw. May matutulis na kuko, pangil, at mapupulang mata. Sinasabing maraming nawawala noon sa kagubatan dahil sa nilalang na ito. Kaya hanggang ngayon, may mga matatanda pa rin nagsasabing huwag basta lalapit sa mga umiiyak na bata sa gitna ng gabi. Top 2. Tikbalang. Katawan ng tao, ulo ng kabayo, ito ang nakakatakot na anyo ng tikbalang. Madalas itong nakatira sa bundok at kagubatan. Ayon sa mga alamat, mahilig itong manligaw ng mga biyahero. Kapag naligaw ka raw ng paulit-ulit sa parehong lugar, posibleng tikbalang na ang naglalaro sa iyo. May paniniwala rin na kaya nitong gumawa ng ilusyon upang hindi makaalis ang biktima. At ang pinaka nakakatakot, may ilan daw na totoong nakakita ng malalaking nilalang na kabayos ang ulo habang naglalakad sa gitna ng ulan. Top 1. Manananggal. At para sa number 1, ang pinaka-kinakatakutang aswang sa Pilipinas, ang manananggal. Sa umaga, mukha lang itong ordinaryong tao, pero pagsapit ng gabi, naghihiwalay ang kalahating katawan nito. Nagkakaroon ito ng malalaking pakpak at lumilipad upang manghuli ng biktima. Pinaka-kinakatakutan ito dahil sinasabing sumisipsip ito ng dugo at lamang loob ng tao, lalo na mga buntis. Ayon sa mga kwento, maririnig mo muna ang mahina nitong tunog bago ito umatake. At kapag mahina ang tunog, ibig sabihin malapit na ito sa iyo. Hanggang ngayon, marami pa ring probinsya sa Pilipinas ang naniniwalang totoo ang nilalang na ito. Mga alamat lamang ba sila? O may katotohanan sa likod ng bawat kwento? Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang mundo.
ng mga aswang sa Pilipinas. Pero isang bagay ang sigurado. Kapag sumapit ang gabi, may mga bagay na may mabuting huwag mo nang subukang hanapin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mga marami pang kwentong nakakatakot at misteryosong nilalang. At tandaan, huwag kang lilingon kapag may tumawag sa iyo sa dilim.